Inyong hubang nabasa na ang naturang umano ay sinumpaang salaysay? Nung pong kagabi, nung tayo nagbabiyahe galing sa Tarlac na may man nagpadala po sa akin, Mm. 2 talata lang po yan eh. Mm. Sabi nyo nga, Apo. Naputol. Naputol tayo. Oo, kasi nga. Okay, so Ayan. 2 talata lang, Chairman George. Go ahead, sir. yes po, so 2 talata po yan na yung pong binasa po ninyo, pang number 35 o number 36. Lahat po ng mga nasa taas tungkol sa ICC. So una po, Sir Ted, hindi ko po kasi na-confirm kung iyan ay notaryado na o hindi pa. Kasi pong pagkakasabi nyo, hindi pa notaryado. So pwede pa pala nilang baguhin. So baka mukhang naghihintay naghihintay yung sa script, naghihintay na may sumagot para mabago kaagad. Pero sige po, hindi na lang ako magiging specific, Sir Ted. Pag po nabasa nyo yung 2 talata na yan, meron pong napaka-importanting na omit o hindi po nilagay. Hindi ko alam kung intentional or number 2 talaga naman kasi na hindi nila mailagay. At yun po yung katanungan na kailan nangyari. Napaka-importante po yan, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha. Sa pag-aakusa, bilang isang abogado, lalo pat mga ganyang klase ng mga kaso, lagi mong kauna-unahang sinasabi, sometime, more or less. Kung mapapansin niyo po, hindi po nila nilagay kung kailan nangyari yung pagkakataon na yan. Para bang naghihintay na yung inaakusahan, siya na magsabi, siya na magsalita. Kung halimbawa po, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, sabihin ko kaya, halimbawa, na sila nangupit doon sa lahat ng mga diniliver nilang yan, nangupit sila. Hindi ba ang kauna-unahan din nilang itatanong kailan? Kung ang sagot ko kaya basta nangupit kayo. Hindi ba isa lang ang konklusyon, kasinungalingan at hindi katotohanan yung mga sinasabi niya. So medyo mali po yung pagkakagawa ng script at hindi po inayos mabuti. So kung sino man po yung mga nasa likod niyan, alam na po namin, Sir Ted, Ma'am DJ, na sa mga susunod na panahon, merong mga ganyan sapagkat lalo na laban sa Commission on Elections dahil maghahalala na. Para sa kaalaman ng mga kababayan natin, kahapon po eksaktong araw, may final din po na disbarment sa lahat ng commissioners ng COMELEC except isa na meron po kasi kami dinismiss na kaso sapagkat hindi po nagbayad ng filing fee. So doon po sa mga social media posts ang nakalagay, Sir Ted, si Chairman Garcia Finaila ng impeachment. So ibig sabihin ako lang, samantalang lahat kami ng commissioners except isa. So makikita niyo po yung concerted efforts kahapon. Maaari hindi lamang sa iba, kung hindi kahit sa COMELEC meron po. Okay, so Chairman, tinatanggi niyo po itong paratang na ito. Klaro ho naman yan. Pero siguro po baka yung ibang nakikinig magtatanong, talaga bang nagkaroon kayo ng minsan pagpupulong itong si Zaldico diyan sa Midas Hotel? Wala po, hindi po katotohanan yan. Siguro po, Sir Ted, noong ako ay nagpa-practice ng law, may mga pagpupulong po ako dyan nangyayari doon sa Midas Hotel sapagkat ako po yung naging abogado ni Mr. Saldico at nung kanyang party list. Kung kaya nga sa lahat ng mga kasong meron sila, lagi po akong nagno-no part, nag-i-inhibit. So, noon po yung, pero nung ako po yung maging chairman, commissioner at saka chairman, ay umiiwas po ako sa mga pagpupulong sa mga ganyang klaseng lugar. Okay, so sorry po Chairman kasi po nabanggit niyo po na kayo naging abogado po pala ng party list organization itong si Zaldico. So, kinukumpirma ninyo na nagkaroon kayo ng mga pagkakataon na talaga nagpupulong kayo, nagmi-meeting kayo with Zaldico mismo personally sa Midas Hotel? Ay, opo, Sir Ted, lalo po nung ako ay practitioner. Dahil siyempre po, I think ang pagkakaalam ko ay siya ay isa sa mga may-ari nung naturang hotel na yan, kaya doon kami nagpupulong. Kalimitan doon sa isang restaurant sa mezzanine. Pero po after noon, Sir Ted, definitely wala na po akong pagpupulong sa kanila. Okay, do you care to remember mga ano pong mga taon ito o buwan ito, Chairman, please? Alam niyo po, Sir Ted, kung hindi po ako nagkakamali, simula po kasi para mga 2013 ay nakapag-lawyer ako sa kanila, yung si Congressman Batocabe pa, yung congressman, hindi pa si Congressman Saldico, ang congressman noong mga panahong iyon, kasama si Congressman Pido. So, bisan po, ang kabitin ko noon, hindi po si Congressman Saldico, kung hindi po yung mga nominee ng naturang party list, si Congressman Batocabe, yung pong Yumao, at saka si Congressman Pido Garbin. Kailan po kayo huling nagkita ni Zaldico, kung mamarapatin po ninyo, if you remember? Sa ano po, sa Kongreso, dahil po pagka magde-defend kami ng budget namin, Sir Ted, I think yung pong 2020
2024 na pagde-defend namin ng budget. Kasi po pagkatapos po ng budget defense, ipinapatawag po kami kalimitan kung hindi sa office ng speaker, kung hindi naman po sa office ng chairman ng appropriation. Kasi nga po may mga tinanggal sa aming budget, so kinakailangan naming ipursige. And therefore, kinakailangan ipaliwanag namin kahit po sa kanila kung ano yung tinanggal at bakit po tinanggal yung naturang budget. So Opo. more or less po mga 2024, Sir Ted, yung pong pagde-defend namin ng budget sa House of Representatives. Kumbaga po, official function dyan po sa House. Ngayon, again, sorry po Chairman, sabi nga, para ho, itong mga nakikinig sa atin, maliwanagan po ng kaisipan dito. So, kailan ho kayo kaya naghuling nagkita ni Zaldico bilang kliyente ninyo? Bilang kliyente, kasi po certain napakahirap i-distinguish yung bilang kliyente, definitely, bago po ako ma-appoint as commissioner ng COMELEC. Pero yung official function, ay nagkikita po kami, lalo na halimbawa nga po yung sa Kongreso Opo. at tayo uma-attend ng pagdinig. Pero as a client, definitely po, una, sarado na po yung aking opisina simula pa po noong 2022. Hindi na po bukas yun, yung aking law office. Dissolved na po yun. And therefore, surely at definitely, wala na po tayong practice. Pati nga po mga abogado ko, ay may mga naging abogado ko sa opisina ay kanya-kanya ng apply sa iba't ibang opisina. Yung iba naman nakasama ko ngayon sa COMELEC sa ating opisina. Okay, so ang presumption namin ngayon sa inyong ikinikwento na yan, most likely po nagkikita kayo nung hindi pa kayo COMELEC chairman, at kliyente niyo ba po si Zaldico? That's before your appointment in 2022 ho ba yon? Opo, Sir Ted, bago po ako ma-appoint ng 2022 bilang commissioner at pagkatapos on the same year, nung mga August, ako naman po na-appoint na chairman ng COMELEC. So yan po, before, surely talagang lagi po kami nakikita dati. Kahit po sa mga iba pang hotels, nakikita po kami sapagkat yun po yung aking ginagawa kahit sa mga ibang kliyente ko. Kalimitan po sa mga hotels kami nakikita sa lobby, kung hindi sa mga kainan o kaya coffee shop. Opo, kailan kayo na-appoint po as chairman, as COMELEC commissioner po, chairman? COMELEC commissioner po, ako po yung na-appoint mga, kung hindi ako nagkakamali, February o March ng 2022. Ako naman po yung na-appoint bilang chairman ng COMELEC mga August na po ng 2022. Okay. So makatapos po yung eleksyon ng 2022, Sir Ted, may isang buwan mahigit na ako po ay walang katungkulan, hindi po ako kaagad na-appoint. In fact, hindi po kami na-confirm bilang commissioner noong 2022 makatapos ang halalan ng 2022 sapagkat kinapos ng panahon ng commission and appointments. Okay, so hindi naman kaya itong sorry Chairman, hindi naman kaya itong sinasabi po sa affidavit na ito na pagbibigay ng 2 medium size na mga maleta, ay nangyari nga during the time na kayo nakikipagpulong kay Zaldico at siya kliyente po ninyo at hindi pa kayo nasa COMELEC? Hindi po siguro, Sir Ted, kasi hindi naman po ako tatanggap at makakatanggap ng ganyang kalaking maleta na may laman. Sapagkat, siyempre po, yung kung meron mang fee, sa binabayad sa atin, hindi naman po siguro maleta o ganyan. So, wala po kasing pagkakataon na may inabot sa akin na ganyang maleta kahit ako'y nung nagpa-practice. So, kaya nga po napaka-importante rin sa akin, maliban doon sa hindi nangyari ang ganyang klaseng pagkakataon, kung kailan. Kung talagang masasagot nila yung kailan, hindi po nyo napansin, wala po silang sinabing kailan. Bahala ka na, Chairman Garcia, mag-fill in kung kailan nangyari yan so that doon kami magsisimula ngayon. So, yun po, bilang isang abogado, napaka-general po yung allegation na pagka nagsalita ka, doon naman sila ngayon gagawa ng paraan doon sa mismong sasabihin mo. Hindi po kasi pwedeng ganun ang pag-aakusa. Kinakailangan, pag nag-akusa ka, may definiteness para naman medyo may due process at makasagot naman ng tama yung mismong inaakusahan nila. Napakalawak po niyan, Sir Ted, and napaka-dangerous din kung pag titingnan natin mabuti. Opo. Yung bang Mark Tiksay tsaka Paul Estrada na staff daw ni Zaldico, kilala po ninyo? Yung si Mark po, kilala ko po yan, Sir Ted. Kapag ka nagmi-meeting kami noon, bilang isang kliyente nga, si Mr. Zaldico, nakikita ko po yan, si Mr. Mark Tiksay na. Pero yung pong isa, hindi ko po talaga kakilala. Okay. So, Chairman, ano Yes po. ano,
Ano? Chairman, kasi sinasabi ni Chairman, wala naman silang nilalagay pa na date dyan and other details. Doon po sa salaysay nila may sinasabi sila in their future affidavit daw, ilalagay pa nila yung ilan pang mga detalye. Kayo po very confident na kahit makailang salaysay pang mga ito, sigurado kayo wala kayo maletang tinanggap galing kay Zaldico, o kundi maleta envelope po kaya, Chairman, kasi may binabanggit din po sila dito, sometimes hindi nila sa maleta ibinibigay, sa envelope daw po. Wala po. Baliban na lang nung ako ay abogado ni Mr. Saldico simula ng 2013. Siyempre kahit naman paano, meron naman po silang ibinabayad sa atin. At alam niyo po, ang isa rin pong prinsipyo dito sa mga ganitong klaseng akusasyon ay kung ano yung nakalagay sa unang affidavit mo, dahil yun ay pinanumpaan mo, kung ano yung mga idadagdag, pagdadagdag, ay yun po ay mawawala na ng bisa at kwenta. Sapagkat ibig sabihin, kung sa unang pagdidetalye mo, hindi ka na naglagay, ibig sabihin afterthought, o yung makalipas na lang, tsaka mula, ang dami po nila eh. Wala nakaalala kahit isa man lang na sometime or more or less mga ganitong panahon, ang dami po nila. So, ibig sabihin, lahat sila nakalimot doon sa more or less man lang at saka yung sometime man lang. Eh, pagka nag-file ka ng kaso na information, lagi may nakalagay sometime on the month of ganyan, sometime on the week of ganyan. Dito po, wala pong binanggit, talagang open-ended, nakadepende sa sasabihin ngayon noong mga mai-interview o yung mga sasagot po dyan sa mga akusasyon. Okay, ano po ang inyong balak ngayon, Chairman, sa mga, although again, ang aming kopya dito, ang aming kopya po na nakuha, na ito nga po ipinamahagi po sa media ay hindi po notaryado. Pero ngayon po, ano po ang balak po ninyo dito sa mga gumawa ng kwentong ito? Natanong na po ako kagabi, Sir Ted. Siyempre po napakadali at dapat talaga magpapal ka ng libel. Kaya na po inisip mo rin yung pong kalagayan, mga dati pong mga sundalo ito, mga ginagalang natin, mga bayani ng ating bayan, at number 2 may mga pamilya, napakadali sana mag-file ng kasong libel. Kung kaya nga lamang, kaawa-awa din ang kalagayan nila, lalo na doon sa gumagawa ng script, yung mga nasa likod, halos lahat na nasa pamahalaan yata ay mga sinama na nila, idinadawit na nila dyan at tinapat pa doon sa panahon na tayo magse-celebrate ngayon ng ating pong EDSA Revolution at siyempre yung mga nangyayaring development ng mga nakarang araw. So yan po pinag-iisipan po natin, pero mas kasi po baka po mawala tayo sa focus sa paghahanda para sa halalan. Ang dami pong pinoproblema ni Comelec na kung sabi nga namin, lagit araw-araw na lang tayong babatuhin ng ganyan, pagkatapos lagi na lang tayong kikilos at magpapalag, baka po hindi na kami makapag-focus sa election, baka yun po yung purpose nung gumagawa ng script na yan. Okay, sige po. So Chairman, kung may mga development po sa isyong ito, ay muli ho kaming tatawag para po sa inyo pong panig. Salamat po, Chairman, sa paliwanag. Salamat po, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha. Maraming salamat po. Magandang umaga.